Sa isang lugar sa kanayunan ng Japan, si Ichigo ay naglalakad pa uwi kasama ang kanyang ina sa panahon ng tag-ulan. Nakita ng batang lalaki ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit na nakatayo sa gilid ng ilog at nagtataka kung bakit siya naroroon ng mag-isa. Tumakbo si Ichigo para mag-alok ng tulong sa babae. Habang hinahabol siya ng kanyang ina sa likod, sinabihan siyang huminto. Biglang lumingon ang dalaga at naging dahilan ng pagkahimatay ni Ichigo. Nang magising ang batang lalaki, ang kanyang ina ay malubhang nasugatan matapos subukang protektahan siya mula sa batang babae na lumalabas na isang masamang espiritu. Makalipas ang maraming taon, lumaki si Ichigo bilang isang binata at nasanay na siya ngayon sa kakayahang makakita ng mga espiritu saan man siya magpunta at sinusubukan niyang tulungan sila sa abot ng kanyang makakaya. Umuwi siya ng gabing iyon pagkatapos ng klase at napansin niya ang isang kakaibang babae na nakatayo rin sa silid. Lumalabas na isa siyang Soul Reaper na nagngangalang Rukia at nagulat din ang babae na naramdaman ni Ichigo ang kanyang presensya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang maramdaman ng Soul Reaper ang isang masamang presensya sa malapit, dahilan upang tumakbo si Ichigo pababa sa kanyang pamilya at nakita lamang ang kanyang kapatid na babae na nagtatago sa isang sulok matapos marinig ang isang nakakatakot na boses. Biglang nabasag ng isang pagsabog ang mga pader at isang higanteng kamay ang humawak sa babae na dinala siya sa harap mismo ni Ichigo. Agad na lumabas si Ichigo upang iligtas ang kanyang kapatid, ngunit nakita niya ang isang malaking halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaki ay tumalsik na parang wala lang, habang si Rukia ay sumingit at nilaslas ang nilalang, napilit na inihulog ang babae sa ibabaw ni Ichigo. Ipinaliwanag ng babae na ang halimaw ay isang masamang espiritu na kilala bilang isang hollow at naakit ito ng hindi pangkaraniwang mataas na espiritual na kapangyarihan ni Ichigo. Bago sila matapos ng pag-uusap, inatake ng nilalang si Rukia sa pamamagitan ng pagpapahaba ng ulo nito, ngunit nakaiwas siya sa halimaw at bahagya nitong napa-atres sa tamang oras. Sinusubukan niyang ilunsad ang sarili niyang mga pag-atake ngunit mabilis siyang nahuli ng hollow habang nag-iipon ito ng malaking halaga ng enerhiya sa bibig nito. Sa kabutihang palad, nakaalis si Rukia gamit ang kanyang mga spell at natumba ang halimaw na lumipad sa hangin habang bumagsak siya sa isang kotse. Tumakbo si Ichigo patungo sa Soul Reaper at napagtanto niyang nasaktan siya sa nakaraang laban. Sinabi ni Rukia sa lalaki na kailangan niyang ilipat ang kapangyarihan ng kanyang Death God kay Ichigo sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya upang labanan niya ang halimaw at mailigtas ang kanilang mga kaluluwa. Nang makitang napakabilis ng pag-recover ng nilalang mula sa pag-atake, walang choice ang lalaki kundi tanggapin ang alok nito at sinaksak siya nito gamit ang kanyang espada. Ang hollow ay sumusulong upang umatake, ngunit isang anino ang umatake sa halimaw at lumapag malapit sa likod ng higante. Lumalabas na matagumpay na nakuha ni Ichigo ang kapangyarihan ng isang Soul Reaper at pinutol niya ang braso ng espiritu sa isang atake. Galit na sumugod ang halimaw, ngunit nagawang laslasin ni Ichigo ang hollow sa gitna na hinati ang nilalang sa kalahati habang naglalaho ito sa mundo ng mga tao. Nagising si Ichigo kinabukasan, iniisip na panaginip lang ang lahat, ngunit mabilis na bumalik sa realidad matapos makakita ng malaking butas sa dingding. Nakapagtataka, parang nawala lahat ng alaala ng pamilya niya sa nakaraang gabi at iniisip na may truck na bumangga sa kanila. Pumasok ang lalaki sa paaralan gaya ng nakagawian, ngunit nang makita niya ang kanyang mga kaibigan sa silid-aralan, laking gulat niya nang makitang pumasok si Rukia na nagpapanggap na bagong estudyante. Hinawakan kaagad ng batang babae si Ichigo at sinabihan siyang huwag magsalita, nagbabantang papatayin siya kung gagawin niya ito. Ipinaliwanag ni Rukia na hindi na siya makakabalik sa kanyang dimensyon na kilala bilang Soul Society dahil hindi niya sinasadyang ibinigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Ichigo. Kailangan niyang mabawi agad ang mga ito o kung hindi, hindi na siya makakalaban sa anumang hollow at matatrap dito magpakailanman. Nagsuot ng espesyal na guwantes si Rukia at sumugod kay Ichigo, itinulak ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Hinawakan niya ang higanteng espada ng lalaki at sinabihan itong saksakin ito sa kanyang katawan upang muli nitong mailabas ang lahat ng kapangyarihan nito sa kanya. Sa kasamaang palad, ang ritual ay hindi gumana dahil ang antas ng enerhiya ni Ichigo ay tila napakahina sa ngayon. Ang tanging paraan upang matagumpay nilang mailipat ang kapangyarihan ay kung si Ichigo ay lalakas sa pamamagitan ng pagsasanay o kung hindi, ang kanyang katawan ay hindi makakaligtas sa proseso.
Hindi masyadong gusto ni Ichigo ang ideyang ito dahil gusto lang niyang bumalik sa normal niyang buhay. Bumalik siya sa bahay maya-maya sa araw na iyon at nalaman na si Rukia ay nagtatago sa loob ng kanyang aparador dahil wala siyang mapupuntahan. Sinabihan siya ni Ichigo na lumabas, ngunit tumanggi siya, sinabi sa lalaki na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng ama ni Ichigo na pumasok pagkatapos marinig ang boses ng isang babae. Itinulak niya si Ichigo at binuksan ang mga pinto ng aparador at nakita niya na wala itong laman sa loob. Sinabihan ng ama si Ichigo na huwag mag-uwi ng sinumang babae at binalaan siya tungkol sa hirap sa sustento sa bata na kailangan niyang harapin na nagsasabi mula sa sarili niyang karanasan pagkatapos magkaroon ng napakaraming anak. Sinimula ni Rukia ang pagsasanay kay Ichigo sa sumunod na araw, ngunit ang lalaki ay halos hindi nakakasabay at malinaw na kulang sa kinakailangang motibasyon. Binigyan niya si Ichigo ng isang kahoy na espada at nagpatuloy upang ipakita sa kanya ang arts of kendo, ngunit si Ichigo ay hindi makatama ng kahit isang palo habang hinahampas niya ang sandata na parang baliw. Kasabay nito, ang isang Soul Reaper na may pulang buhok na nagngangalang Renji ay nagpaalam sa kanyang kapitan na si Byakuyan na hindi na nila masubaybayan si Rukia dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay nawala na nagmungkahi na marahil ay ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan. Inutusan ng kapitan ang Soul Reaper na hanapin ang kanyang kinaroroonan dahil ang pagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao ay may parusang kamatayan. Sa gabi, pauwi na si Ichigo mula sa paaralan ngunit mabilis niyang napansin ang presensyang sumusunod sa kanyang likuran. Sinabi niya sa Soul Reaper na ipakita ang kanyang sarili at nagulat si Renji na nakikita talaga siya ng isang tao. Hiniling ng Reaper na malaman ang kinaroroonan ni Rukia. Ngunit si Ichigo ay nagpakahangal at sinubukang protektahan siya. Napagtanto na ang kanyang kaibigan ay maaaring nasa malaking problema. Nainis si Renji sa halatang panlilinlang ng lalaki, hinugot ang kanyang espada at sumugod sa pag-atake. Sa kabutihang palad, ang kanyang pagtatangka ay mabilis na napigilan ng isang lumilipad na palaso na dumaan sa ibabaw ng ulo ng Reaper at napilitan siyang magtago, kaya nagkaroon si Ichigo ng pagkakataong makatakas. Si Ichigo ay umuwi at sinabi kay Rukia ang tungkol sa isa pang Reaper na hinihiling na malaman ang katotohanan. Ngunit sinabi lamang sa kanya ng batang babae na kailangan niyang magsanay, kung hindi, tiyak na siya ay papatayin. Kinabukasan, si Ichigo ay nakaharap ng isang lalaking nakasalamin na nagngangalang Ishida na tila alam ang tungkol sa kanyang kapangyarihan bilang Soul Reaper. Ibinunyag ng lalaki na mayroon din siyang kakaibang kapangyarihan tulad ni Ichigo dahil mula siya sa isang tribo na kilala bilang Quincy, na karamihan ay nilipol ng mga Soul Reaper. Ipinakita ni Ishida ang kakayahan na taglay niya habang bumubuo siya ng pana gamit ang espiritual na enerhiya na nagpapakita na siya ang nagligtas kay Ichigo noong nakaraang gabi. Hiniling niya kay Ichigo na labanan siya upang ipaghiganti ang kanyang mga tao mula sa mga Reaper. Ngunit tumanggi ang lalaki kahit na pagkatapos siyang pagbantaan. Nang walang ibang pagpipilian, plano ni Ishida na akitin ang mga Hollow at pilitin si Ichigo na lumaban sa pamamagitan ng paghahagis ng pain sa lungsod sa ibaba. Naramdaman ni Rukia ang presensya ng masasamang espiritu at sumugod siya kay Ichigo, na pinilit siyang maging Soul Reaper para maprotektahan niya ang mga inosenteng tao. Nagmamadali silang pumunta sa park. Nakita na lang nila ang kaluluwa ng isang batang lalaki na iniligtas niya kanina na hinahabol ng isang dambuhalang halimaw na parang gagamba. Tumakbo si Ichigo sa nilalang at galit na umatake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang higanteng espada. Ngunit mabilis na nakakaiwas ang halimaw, hindi siya pinahihintulutang makagawa ng anumang pinsala. Nagagawa rin ng Reaper na iwasan ang mga pag-atake ng halimaw habang siya ay desperadong tumatakbo palayo sa mga higanteng binti. Sa kalaunan, napagod si Ichigo at ibinaba ang kanyang depensa na naging sanhi ng pag-atake ng Hollow na nagpatumba sa Reaper na tumalsik palayo. Bago siya mapatay ng halimaw, mabilis itong hiniwan ni Renji sa gitna na nakahanap sa kanila sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanilang mga espiritual na enerhiya. Lumingon siya kay Ichigo at nagmamadaling sumulong gamit ang hindi kapanipaniwalang bilis. Itinutok ang kanyang espada patungo sa lalaki bago makagawa ng anumang reaksyon. Sinusubukan ni Ichigo na bumangon ngunit natumba ito at lumipad patungo sa isang puno at mabilis na na-disable ng isang malakas na sipa sa mukha. Bago matapos ni Renji ang lalaki, nagmamadaling pumasok si Rukia at sinabihan siyang huminto,
ngunit nagalit lamang ang Reaper dahil hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong protektahan ang isang hamak na tao. Naputol ang kanilang argumento nang lumitaw sa harap nila si Kapitan Byakuya at ibinunyag na siya ang kapatid ni Rukia. Hiniling niya sa babae na kunin ang kanyang kapangyarihan kay Ichigo kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin ang lalaki, dahil ito ang tanging paraan upang ang kanyang kasalanan ay mapatawad ng Soul Society. Tumanggi si Rukia dahil hindi siya naniniwala sa pagpatay sa isang inosenteng tao, lalo na't siya ang naglagay sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon. Nang makita ang desisyon ng kanyang kapatid, binigyan siya ni Byakuya hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan upang mabawi ang kanyang kapangyarihan o sila mismo ang papatay kay Ichigo. Mabilis na ibinalik ni Rukia ang kanyang kaibigan sa kanyang katawan at pinagaling siya gamit ang kanyang mga espesyal na halamang gamot, ngunit hindi sigurado si Ichigo kung ano ang susunod nilang magagawa dahil malinaw na napakalaki ng pagkakaiba nila sa kapangyarihan. Habang tumatagal, napagtanto din ni Rukia na hinding-hindi magiging handa si Ichigo, lalo na pagkatapos ng pinsalang natamo niya sa nakaraang laban. Nagpasya siyang isugal ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanyang kapatid na sinasabi sa lalaki na gagamitin nila si Ichigo bilang pain para maakit ang isang malaking hollow na kilala bilang Grand Fissure. Nangako si Rukia na papatayin ang halimaw upang mabago ang kanyang kasalanan at nakiusap sa kanyang kapatid na iligtas ang buhay ni Ichigo. Sa kabila ng pagsusumamo ng babae, tumanggi ang kanyang kapatid na ibigay ang kanyang hiling at sa halip ay kinwestiyon ang kanyang katapatan sa kanyang pamilya. Nagalit si Renji sa patuloy na pagsuway ni Rukia. Tinawag si Ichigo na walang iba kundi basura at hindi karapat-dapat na iligtas. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ni Ichigo na sumigaw na huminto sila pagkatapos sundan ang kanyang kaibigan sa kanilang lokasyon. Sumang-ayon siya na papatayin niya ang Grand Fissure kung ipapangako nila na palalayain si Rukia. Nagpasya si Renji na atikihin kaagad si Ichigo, ngunit nakakagulat na pinigilan siya ng kanyang kapitan at kinuha ang deal sa paniniwalang ang lalaki ay mamamatay bilang resulta. Sinimulan ni Ichigo ang pagsasanay kasama si Rukia at sa pagkakataong ito ay sineseryoso niya ito hindi tulad ng dati dahil gusto niyang patunayan ang kanyang mga kakayahan at higit sa lahat, protektahan ang kanyang kaibigan. Ang lalaki ay mabilis na gumagaling sa napakaikling panahon, natutunan pa nga kung paano kontrolin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at gamitin ito bilang sandata. Sinimulan nilang hanapin ang Great Fissure dahil mabilis na mararamdaman ng halimaw ang pagtaas ng espiritual na enerhiya ni Ichigo. Sinundan ng dalawa ang mga daan at dumating upang makita ang isang higanteng halimaw na kalaunan ay naging maliit na batang babae na pumatay sa ina ni Ichigo na nagpapahiwatig na siya ang parehong nilalang. Nag-transform si Ichigo bilang isang Soul Reaper at tumakbo patungo sa hollow, galit na pinutol ang mga galamay nito gamit ang kanyang espada. Tumalon siya pasulong at sinaksak ang halimaw sa gitna, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya na ang kanyang ina ang tumanggap ng pinsala mula sa pag-atake, habang lumilitaw ang babae sa kanyang harapan. Ang pagsisisi ni Ichigo ay lumikha ng ilusyon mula sa halimaw at bahagya siyang nakatakas sa pag-atake sa oras, salamat kay Rukia. Ang hollow sa wakas ay nagbago sa tunay nitong anyo na kahawig ng isang higanteng hayop na nagudyok kay Ichigo na umatake sa galit, sinusubukang ipaghiganti ang kanyang ina. Dumating ang dalawa sa loob ng lungsod at ang halimaw ay nagdulot ng napakalaking pinsala habang hinahabol nito ang Soul Reaper, sinisira ang lahat sa site. Ang nilalang ay bumagsak sa mga gusali at itinapon ang mga tao sa paligid na sinira ang buong lungsod habang sinusubukan nitong lamunin si Ichigo. Desperado ang Soul Reaper na iwasan ang halimaw, ngunit mahirap iwasan ang mga galamay nito, na pinipilit si Ichigo na patuloy na ipagtanggol ang kanyang buhay. Nagawa ng Hollow na hulihin ang lalaki gamit ang mga kuko nito. Sinusubukang durugin ang Reaper sa ilalim gamit ang matinding bigat nito, ngunit tumanggi si Ichigo na sumuko sa laban. Biglang isang palaso ang tumama sa halimaw at itinulak ito palayo sa lalaki na nagpapakitang narito si Ishida upang tumulong. Ang Quincy ay umiiwas sa mga pag-atake ng nilalang at pumapana ng mga arrow, ngunit ang Hollow ay nagagawang ilihis ang mga ito ng napakadali. Sa pagkagambalang ito, umatake si Ichigo sa halimaw at tumakbo sa ilalim, hinampas ang nilalang mula sa ibaba. Gayunpaman, ito ay tila nagpagalit lamang sa masamang espiritu habang ito ay sumisigaw sa galit sa kalangitan na naging sanhi ng isang higanteng buhawi. Hinampas nito ang dalawa
at napilitang magtago si Ichigo sa loob ng boss upang maiwasan ang mga pag-atake. Sinundan ng halimaw ang lalaki at nagpatuloy sa pag-atake sa Reaper mula sa labas. Sa kalaunan ay sinunggaban si Ichigo at itinaas ang buong boss sa parehong oras. Tinutukan ni Ishida ang halimaw at pinaputukan ng arrow na nagawang tamaan ang hollow sa mata. Galit na galit ang nilalang at pinunit ang boss, ngunit binibigyan din ng pagkakataon si Ichigo na hampasin ang halimaw mula sa itaas at hatiin ang ulo nito, at sa wakas, naipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Ang hollow ay sumisigaw sa matinding paghihirap habang ito ay bumabagsak sa lupa at mabilis na naglalaho sa hangin. Si Rukia ay nagmamadaling lumapit sa kanyang kaibigan upang matiyak na siya ay maayos, habang si Ichigo ay ibinalik ang kanyang init na may ngiti. Gayunpaman, bago sila makapagdiwang, si Ishida ay sinaksak sa likod ni Renji, na narito upang tapusin si Ichigo sa kabila ng kanilang nakaraang deal. Binigyan ni Byakuya ang babae ng huling pagkakataon na tubusin ang sarili at inutusan siyang patayin si Ichigo, na nagsasabi na ang mga Soul Reaper ay hindi dapat makipagkaibigan sa isang tao. Kahit anong pilit ng kanyang kapatid na kumbinsihin siya, hindi nagawang isuko ni Rukia ang kanyang kaibigan, dahilan upang utusan ng kapitan si Renji na lipulin silang dalawa. Inatake ng Soul Reaper si Ichigo na may layuning pumatay, kaya napilitan ang lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili at si Rukia ng sabay. Ang mga pag-atake ni Renji ay masyadong mabilis at mabangis para maiwasan ni Ichigo ng tuloy-tuloy. Sa kalaunan ay tumalsik siya at nag-crash patungo sa kotse, ngunit hindi tulad ng dati. Sa wakas ay nakikita na niya ang mga galaw ng Reaper na ginagawang posible na ang tagumpay. Sumugod si Ichigo sa kaaway at patuloy silang nagpapalitan ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit napipilitan si Ichigo na iwasan ang mga atake ng lalaki at hindi makalaban sa alinman sa mga pag-atake. Tinamaan ni Renji si Ichigo at pinatalsik siya palayo, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makaganti sa kalaban at kalaunan ay natamaan ng sipa sa katawan ang Reaper. Galit na galit si Renji at agad na gumanti. Sinipa si Ichigo sa mukha at pinatalsik siya gamit ang isang mapang wasak na hampas. Nagpa siya ang Soul Reaper na sa wakas ay ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kanyang espada na si Zabamaro sa pangalawang anyo at paglulunsad ng sandata patungo kay Ichigo na tulad ng spring. Si Ichigo ay desperado na umiiwas sa mga pag-atake habang siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, na hindi makapag-adjust sa malayong pag-atake mula sa kaaway. Sa kalaunan ay hinawakan ni Renji si Ichigo gamit ang kanyang espada at itinapon ang lalaki na parang manika sa mga sasakyan. Pagkatapos ay ibinato ng Reaper ang isang sasakyan kay Ichigo, na nagdulot ng malaking pagsabog sa pagkakabangga at nasunog ang lahat ng nakikita. Bago tapusin ni Renji si Rukia, lumabas si Ichigo mula sa kaguluhan na ikinagulat ng lahat at tiniyak sa Reaper na hindi siya matatalo ng ganoon kadali. Si Ichigo ay naglunsad ng pag-atake patungo kay Renji at inilihis ang mga pag-atake mula sa kaaway, pinutol ang sandata ng Reaper at pinabagsak siya sa isang boss. Nang makitang malinaw na natalo ang kanyang tauhan, nagpa siya si Byakuya na sumali sa laban at sinabihan si Renji na umatras. Si Ichigo ay tumakbo pasulong at hinampes ang kapitan, ngunit ang Soul Reaper ay nawala sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Sinubukan muli ng lalaki na umatake ngunit mabilis na hiniwan ng kapitan sa tiyan at bumagsak sa lupa. Nakapagtataka, bago umalis ang kapitan, nagawa ni Ichigo na bumangon at umatake muli, ngunit ang kanyang sandata ay mabilis na napahinto at siya ay hiniwan ng napakabilis. Kahit ilang beses na bumagsak si Ichigo, tumatanggi siyang sumuko dahil kailangan niyang protektahan si Rukia sa anumang paraan. Nadismaya si Byakuya sa katigasan ng ulo ng lalaki at hinampes siya nito sa huling pagkakataon sa mukha na nagpabagsak muli kay Ichigo sa lupa. Nakapagtataka, ang lalaki ay tumangging sumuko at hinawakan ang kapitan na sinasabi sa kanya na hindi pa ito nagtatapos. Galit na galit ang Reaper at sa wakas ay nagpa siya na patayin si Ichigo. Ngunit iniligtas ni Rukia ang lalaki sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya na tinawag siyang isang hamak na tao. Sinaktan niya ang kanyang kaibigan at pinipigilan itong bumangon. Sinabi kay Ichigo na pagod na siya sa kanya habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Nangako si Rukia sa kanyang kapatid na babalik siya sa Soul Society at hahatulan sa kanyang mga kasalanan upang hindi na sila pumatay pa ng mga tao. Kinuha ng babae ang espada ni Ichigo at sinaksak ito sa kanyang sarili.
Inalis ang kapangyarihan ng lalaki habang ang lahat ay nagiging puti. Nagising si Ichigo kinabukasan. Wala na lahat ng sugat niya at pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Bumalik siya sa paaralan at nakita ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit naramdaman niyang may nawawalang napakahalagang tao. Binuksan niya ang aklat sa loob ng mesa at nakita ang mga sinulat mula kay Rukia, dahilan para mapangiti siya muli. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.